limited lang ang oras niyo sa Hong Kong, the best way to be able to maximize your time is to join a tour group. Sa loob lang ng halos 6 hours, napuntahan na namin lahat ng mga lugar na to. May kasama pa yung lunch package sa Tim Ho Wan. So we booked this tour on Klook for free during the 10th anniversary of Klook. But here's the regular price. From time to time, may mga pa-discount rin naman yan. You can also use my promo codes for additional discounts. That's Traveler, Klook, and 5 Klook. Pwede nyo rin yan gamitin sa iba pang travel activities na gusto nyong i-book sa Klook. At 9 a.m., we headed to Kowloon Hotel at sumakay sa tour bus. May kasama kaming tour guide na nagbigay sa amin ng brief introduction about Hong Kong. Very interesting kasi in-explain niya rin sa amin kung bakit ang mahal ng bilihin sa Hong Kong, lalong-lalo na ng lupa. Which also explains kung bakit ang OA ng mga prices ng hotels dito. From Kowloon Hotel, una kaming pumunta sa Peak Tram. Kasama na sa tour yung price ng round-trip tickets. I've been here 5 years ago at grabe na talaga yung improvement, lalong-lalo na sa waiting area pa lang. Hindi ka na maboboard sa paghihintay ng next na tram. Unang ginamit ang Peak Tram noong 1888 gamit ang steam engine, kaya historical rin tong mode of transportation na to. Ang unique rin na experience kasi sobrang steep niya, akala mo yung building na yung nakaslant. Sa Tok-Tok, nakarating na kami sa Victoria Peak. Ito yung highest mountain sa Hong Kong Island. Dinala kami sa Lions Pavilion at Peak Plaza Observation Deck. Dito may magandang viewpoint na kitang-kita yung Hong Kong skyline. After that, we were given about 30 minutes to roam around the area. Tapos bumaba na kami ulit via tram. Sumakay na kami ulit ng bus, papunta naman sa mid-levels escalators. Ito yung longest outer escalator sa buong mundo. It was originally built to ease the traffic congestion. Nagre-reverse din pala yung direction ng mga escalators. Pababa siya sa umaga kasi nandun sa baba yung mga offices. Paakyat naman siya simula tanghali hanggang gabi. Taglakad lang kami hanggang makarating kami sa Tai Kwon. Very interesting ng place na to kasi dati siyang police station at prison na ngayon ay museum complex na. Nagustuhan ko dito yung Victoria Prison Museum. Di ko alam pero parang may obsession talaga ako sa mga prison museums. Maliit lang siya pero nabakita nila yung buhay ng mga prisoners noong unang panahon. Alam niyo bang dito rin na-detain si Ho Chi Minh noong 1930s? Pagkalabas ng Tai Kwon around noontime, naglakad-lakad naman kami hanggang nakarating kami sa Hollywood Road kung saan maraming street arts. Naglakad lang kami at nagpicture-picture hanggang makarating naman kami sa Manmo Temple. After that, sumakay na ulit kami ng bus para pumunta sa Tim Ho Wan. Ang daming food at busog na busog kami. Nagustuhan namin yung baked bun with pork barbecue. Para siyang siopaw pero matamis yung tinapay niya. Masarap din yung pan-fried turnip cake at syempre yung hakaw. Mga 10 klase ng pagkain yung kinain namin kaya sulit na sulit rin talaga siya. Na-enjoy namin pati yung service nila dito. Around 2 p.m. sumakay na ulit kami ng bus papunta naman sa Avenue of the Stars. Tinawag siyang Avenue of the Stars kasi andito yung mga handprints ng mga sikat na personalities. Dinala kami dito, syempre sa statue ni Bruce Lee na pride ng mga Hong Kongers bilang isa siya sa mga pinakasikat na mga martial artists sa mundo. Pagkatapos, self-paced na yung tour namin kaya kami na lang yung umikot around Victoria Harbor. So there you go. If you need more tips for your travels, do check out the link in my bio for more travel videos. Enjoy Hong Kong!